Nung nag-resign siya sa DepEd, unang-una yung ginawa niya, tinira niya si Bongbong Marcos na Yeah, walang ibang gumagawa nun. No? At correct. bago pa nga gawin ni Sara yon, si Baste at saka si Pulong, Kulong. ang rumaratrat noon, pero mas tumatak sa isipan ko noon si Baste. Kasi hindi nagtatagalog talaga si Pulong, no, doon sa mga public speeches niya. Kayo double agents kayo, paiyak-iyak pa kayo na nagwawala siya. Tumigil nga. Ang kalahati ng mga double agents, they want I need to be right next to her. Pag tiningnan mo yung mga surveys, talagang unstoppable si Sara Duterte. Yeah. So that's why, ang diskarte nila, okay, sige, wala na tayong magagawa dyan kay Sara Duterte, ikabit na lang natin si Amy Marcos. Talagang tinira ni Amy si Tatay Digong pailalim doon sa Parmali bago magkaroon ng 2022 sa followers ng MTV Live ng Mondays with Tentay and Van. We will dwell on heavily next year doon sa mga nakikita namin ngayon na development. Kasi there are developments, mga kababayan, ano? It used to be na pinagkakitaan nila si Tatay para lang for the sake of the politicians. No? So, ikinakabit nila ang mga certain names ng politicians kay Tatay Digong para kumita sila, and then they did that to Inday Sara as well. Now, iba na po ang laro, no? These people, there are so many people out there who are now wanting to become the next Zaldico, wanting to become the next, I don't know, di ba? And they want a piece of the pie already, and the reason why they are online ngayon ay para maging politicians na rin sila. Alam niyo naman na to, matagal na sila nag-peg-peg na ganyan. In fact, if I have to be honest with it, kasalanan din ng followers yun eh. 'Di ba? Ini-encourage nyo sila, binibigyan nyo sila ng napakadami ng mga alam niyo, you praise them so much kahit na marami sa kanila nag-trade sa inyo. Marami sa kanila, alam niyo, nagbinyahan nila si Tatay Digong, and now that they have enough followers, at least they think that they have enough. What they are doing right now is trying to become like, you know, the Sol Aragones, the Ted Filons, di ba? Noli de Castro. Yeah, No? Noli de Castro. Mga That's what they want to do now. So from media, from media to stardom to politician. no, sikreto lang ito. Ayaw talaga nila sa mga Duterte. Kasi Yeah, that's true. hindi nagbibigay ang mga Duterte sa mga social. Overwhelming majority ay mga pro-Duterte na mga na nasa social media. So that's why ang ginagawa nila, hinahati nila, no? Kalahati sa kanila, pro-Duterte content, tapos ikakabit nila doon sa may bayad. So ikakabit nila kay Amy Marcos, ikakabit nila kay Benjamin Abalos, ikakabit nila kay Gibo Teodoro, ikakabit nila kay Magalong, ikakabit nila kung kani-kanino. No? Naghahanap sila ng kung sino-sino na ikakabit kasi ang golden ticket pa rin eh. Kasi ang golden ticket ay Duterte pa rin. Duterte, yung pangalan na Duterte, ang golden ticket eh. So that's the reason why doon nila gustong ikabit. Tapos pasimple lang yan. Pasimple na, syempre, lampas 10 taon na tayong lampas 10 taon na tayo nagso-social media. So marami dito sa mga nagso-social media na ito, bihasa na sila. Alam na nila kung paano dumiskarte na ikakabit nila yung pangalan nung nagbabayad sa kanila, kakabit nila kay Inday Sara o ikakabit nila kay PRRD. Remember, nung time ni Tatay Digong, kung ano man na sinabi ni Tatay Digong, kahit hindi nagbabayad si Bato, kahit hindi nagbabayad si Bongo, kahit hindi nagbabayad yung sila Tugade, sinusuportahan natin sila because whatever it is that they are saying is actually in helping the administration of Tatay Digong.
I don't think that anything that is being said by Pulong and Baste right now are contradictory, or it will not be helpful sa future presidency ni Inday. So just look at it that way. Ba't nila nilalaglag yung magkapatid, no? At pinag-aaway pa nila, no? To start with, binabastos nila si Kitty. Pag tiningnan mo yung mga surveys, pag tiningnan mo, talagang unstoppable si Sara Duterte. Yeah. So that's why, ang diskarte nila, okay, sige, wala na tayong magagawa dyan kay Sara Duterte, ikabit na lang natin si Amy Marcos bilang vice-presidente Kahit ni sino Sara. na, mali papi. Kahit sino na basta magbabayad, doon natin siya ikakabit. Pwera lang doon sa mga kapatid niya because they won't pay. Ganon na yung nagiging eksena ngayon. And Tapos plus, dikit tayo kay Inday Sara dahil siya ang pwede tayong maging kasama sa ticket niya. Kung mag-iimod tumbong tayo kay Inday Sara, we can be part of her ticket. Yeah. We can run under her party or under her ticket. Ganun ang mangyayari dyan. Sakali, swertihin, no? Siguro sa suporta ni Jaime Marcos, kung sino man, makakuha sila ng isang party list slot, no? Kasi pag nakakuha sila sa party list, diyan na ngayon, makikita niyo lahat ng mga nagpa-party list. Ang ganda-ganda na ng buhay, di ba? Kasi mali-malitang kwarta ang Mali-maliit kwarta na ang pinag-uusapan natin. Maski si PRRD, hindi na din binabanggit noon na nakikita niya na ganito ang gagawin ni Bongbong kay Sara at saka sa buong pamilya Duterte, no? Hindi binabanggit hindi binabanggit ni Publicly hindi. na traidor. Oo. Diba? Publicly hindi. Kaya nga, ang reminder lang ni PRRD doon kay Sara is that bakit ka nag-vice-presidente? Yeah. Bakit ka nag-vice-presidente at vice-presidente ka pa ng isang presidente na addict at weak? Addict yan, tsaka weak. Mga nangyayari yun, flood control projects, di ba, no? Yung kinukumpra nila yung pera ng PhilHealth, kinukumpra nila yung IC, di ba? Na lahat ng yan, no? Lahat ng yan. Maging honest tayo lahat sa ating mga sarili. Hindi natin in-expect yan eh. Ako hindi ko in-expect yan eh. Sa totoo lang. Hindi ko in-expect kasi nga, lahat tayo nun, naniwala, no? Na baka nga talagang nila bawiin yung pangalan, no? Yung nasirang pangalan ni Ferdinand Sr., babawiin nila. Diba? Ako to a certain extent, niwad ako doon eh. Totoo yan. I mean, hindi na ako magmamalinis dito. Wala ako ng konti doon eh. Kaya lang, alam mo Maricar, kasi New Year din ito ng 2021, hindi, December din 2021 natin ito pinag-uusapan, di ba? Saan katutak na video calls ang ginagawa natin isa't isa eh. Na nagsalita lang kasi si PRRD. Nagsalita lang si PRRD. That's why buligtad tayo. Ano nangyari nung si Cory Aquino ang presidente? Sa loob ng kanyang gabinete, nag-aaway-away sila. Nag-aaway-away yung mga yung mga cabinet secretary, nag-aaway-away sila. Kasi wala nga ginagawa si Cory Aquino, mamadyong lang eh. So, nag-uunang lang ngayon. No? Pero pansin ninyo, presidency ni Bongbong Marcos, hindi naman nagkakagulo yung niya. Hindi naman nagkakagulo yung gabinete niya. Correct. Hindi nagkakagulo eh. Nai-iskandalo, pero hindi nagkakagulo. Nai-iskandalo, pero hindi nagkakagulo. Big difference. Hindi, yun nga nangyayari. Yung cabinet secretary ang nagsasakripisyo para lang wag umabot kay Bongbong Marcos
yung baho, Iniilag nila. 'di ba, Oo. no? Mm-mm. Sinisave nila eh. Sinisave nila si Mm-mm. Bongbong Marcos eh. Na wag Mm-mm. umakyat sa Malacanang yung corruption, no? Na, Mm-mm. na, na walang kinalaman si presidente diyan, 'di ba? Ganun ang ano nila eh. Ganun Yeah. ang Ang dialogue nila. stance nilang So lahat. makikita Correct, correct. nyo, ang basic difference is in reality, parang organisado yung administrasyon ni Marcos, no? Kahit na yung pinalalabas nila na siya ay wala naman siyang ginagawa, pero makikita nyo, hindi nag-aaway-away yung mga cabinet secretaries, no? Maski yung mga senador eh. Maski yung mga senador takot eh. Alam mo, papansinin nyo, babanggit ako ng pangalan, no? Si Alan Cayetano, no? Speech siya dahil tungkol dyan sa flood control project. Kung papansinin nyo, no? Tinira niya si Bunuan, tinira niya kung sino-sino, pero hindi Pwera kay Bongbong. binanggit ni Cayetano si Bongbong Marcos. Hindi niya At binabanggit, di ba? not only that, hindi rin niya sinabihan si Amy doon sa loob ng Senado na, hey, you have got to give us something here. Diba? Yeah. You have Yeah. got to create, a Senate inquiry against your brother. Kung talagang ano ka, di ba? Kung ano-anong ginawa mong Senate inquiry dito pagdating sa flood control. Estrada, ganun din. Ganun din, di ba? Yeah. So, pumalag si Jinggoy dyan kasi siya ang tinitira. Pero, hindi, sa paggaganti, sa pagsasalag ni Jinggoy Estrada, hindi pa rin nabanggit ang ngalan ni Si Bongbong Bongbong. Marcos. True. Nagkakapangalan niya yung si Rowena Guanzon eh. Kaya nga nagkakapangalan si Rowena Guanzon. Kasi si ordinaryong party list congressman lang yung si Rowena Guanzon. Si Rowena Guanzon lang, ang malakas ang loob na magsabi, pinoprotektahan niyo. Si Bongbong, lahat ng ito ay bumabalik kay Bongbong Marcos. Correct. Siya lang. Walang kongresista na matapang, walang senador na matapang. Kaya nga si Sara Duterte, yun ang kabibiliban nyo. Kasi Sara Duterte, nung nagdesisyon na sila, ewan ko kung sino sila nagdesisyon, basta nagdesisyon na sila noon, nahihiwalay na siya sa administrasyon. Kasi diba nananahimik lang siya nung miyembro pa siya nung DepEd pa siya, nananahimik lang siya. Pero nung nag-resign siya sa DepEd, unang-unang yung ginawa niya, tinira niya si Bongbong Marcos. Na walang ibang gumagawa nun. No? At bago pa nga gawin ni Sara yon, si Baste, di ba, si Baste at saka si Pulong. Ang rumaratrat noon, pero mas tumatak sa isipan ko noon si Baste. Si Baste ang rumaratrat noon kay Bongbong Marcos. Wala talaga. Diba? Well, the only reason kung bakit ganoon, Papi, kasi hindi nagtatagalog talaga si Pulong, no, sa mga public speeches. Double agents kayo, paiyak-iyak pa kayo na nagwawala siya. Tumigil nga kami. Kalahati ng mga double agents. They want Amy to be right next to her. Can you believe that? Kaya nga, kakasabi nga ni Dwayne totoo yan. Talagang tinira ni Amy si Tatay Digong pailalim doon sa Farmally bago magkaroon ng 2022 filing. Kasi nga alam niya nung time na yon, kailangan sirain si Bongo kasi baka tumakbo on a higher position. 'Di ba? So giniba nila sila Tatay Digong prior pa. Damay si Inday doon. Yeah. Hindi, so kaya nga, hindi ko maintindihan bakit nila pilit tinitira si Inday Sara para sa isang bagay na lahat naman tayo, si Bongbong, sa maraming bagay, tulog yan. No? Sa maraming bagay, tulog yan si Bongbong. No? So, ayaw yan attend sa ganitong mga events, ayaw niyang haharapin yung ordinarong tao, etc. Pero, pansinin nyo, Maharlika Investment Fund po, yung D1 Bongbong Marcos, di ba? Inanon niya talaga, tinutukan na yun eh. Tinutukan niya
yung Maharlika Investment Fund hanggang sa naging batas yun. So, Yes. in short, pagdating sa pera, gising si Bongbong Marcos. Gising siya. Yung diwa niya, napakalinaw. Alam mo yon, hindi siya lutang pagdating sa pera. Pero pagdating sa ibang issue, krimen, tulog siya dyan. Alam mo yon, edukasyon, tulog siya dyan. Alam mo yon, mga kalusugan, tulog siya dyan. Tulog siya. Pero pagdating sa kwarta, kaya ako naniniwala ako kay Saldico eh. Yung sinasabi ni Saldico na nagdadala siya ng maleta, ganun-ganon. Ako naniniwala ako dun eh. Kasi pag pera ang pinag-usapan, kitang-kita mo, pag pera ang pinag-usapan, gising Bongbong Marcos. Di siya na... Kaya nga, kaya yung, di ba, itong budget nga ng 2026, hindi talaga siya tumitigil. Hindi siya natutulog. Sabi niya, hindi siya natutulog kasi inaayos niya yung budget, no? So, alam na natin Kasi yun. pera yan eh. Kasi pera. Oo. Alam mo yun? Pag pera, andun siya. So, ngayon, that's why, no, kung sinasabi nyo, yung kay PRRD, yung sinasabi ni PRRD, yung warning ni PRRD kay Sara, na weak yan si Bongbong Marcos, o yan ay addict. In general, accurate yun. Pero hindi nakita ni PRRD, sa tingin ko hindi nakita ni PRRD na pag pera ang usapan, malinaw ang isip ni Bongbong Marcos. Wala naman dyan sa mga kapatid ni Inday Sara ang nag-aambisyon na nasapawan siya. At si Inday Sara naman, makikita nyo, hindi naman nakikialam yun sa buhay ng mga kapatid niya. Di ba? Makikita niyo yung mga kapatid na dyan, wala naman nakikialam dyan sa buhay ni Kitty Duterte. At si Kitty Duterte, makikita mo hindi din naman pinakikialaman yung diskarte ng mga kapatid niya. They support each other, pero hindi sila nagpapakialamanan. Yeah, that's correct. So, kaya, makita mo na talaga, masama ang intensyon nitong mga nasa social media. Ano ang intention nila? No? Gusto nilang i-diminish si Sara Duterte kung kaya nilang gawin. Kaya nga may narrative diyan na kasalanan to lahat ni Sara Duterte. Number one. Yeah. Number two, kung hindi nila kayang i-diminish si Sara Duterte, ikakabit nila si Amy Marcos at kung sino-sino kay Sara. Number three, pinag-aaway-away nila yung pamilya. Si PRRD at saka si Sara. Suwail daw na anak si Sara. Yung mga magkakapatid, si Sara ginagawa at si nila Kitty, ginagawa nila ng issue. Ginagawa nila ng intrigue. Kasi ganito ginawa ni PRRD. 2016 pa lang, nagtanim si PRRD. That's the reason why pagdating ng 2020, 2021, 2022, meron nang hina-harvest si PRRD kasi nagtanim siya ng 2016 eh. Yeah. Ang problema nito ni Bongbong Marcos, wala naman siyang tinanim ng 2022. Wala siyang tinanim ng 2023. Paano nga kasi, busy sila sa kwarta. Papansin nyo, alam mo, balikan nyo yung mga headlines ng 2022, 2023, 24, at kahit na 25. Ang headlines, Maharlika Investment Fund, yung pera sa PhilHealth, yung pera sa PDIC, puro pera, yung laman ng balita. Hindi nagtanim si Bongbong Marcos. That's the reason why, kung hindi nagtatanim, ganyan din nangyari, and by the way, ganyan din na nangyari kay Noynoy Aquino eh. Wala ding tinanim si Noynoy Aquino noong 2010. That's why nagkagulatan na lang sila, 2014, 2015, 2016, wala siyang inaani. Diba? Ang ekonomiya ng Pilipinas ay napakaliit. No? Napakaliit. So, kumbaga, pag nag-invest sa atin ng China,
pag nag-invest sa atin ng China, kahit na in terms of percentage yan ng investment ng China, ay yan ay maliit. Pero malaki na yan para sa atin. Kasi ang China, sobrang daming kwarta talaga. Kung ngayon natin pag-uusapan, anong klase ang mga investment nila sa labas ng China? Malalaki. Hindi lang agri, hindi lang manufacturing, hindi lang... Actually, in fact, ang dami sa mga investment nila ngayon is already total control of the economy of the new country na ininvestan nila. You know, huwag na tayo lumayo dyan sa Africa. Nananahimik ang Africa because nobody would want to talk about it. Grabe ang economic boom ng Africa right now. And we're talking about the Africa, the actual Africa. Okay? Hindi po South Africa lang. South Africa is just one of the many countries sa loob ng Africa. And right now, when you look at it, economically, yung mga dati na hindi nyo naririnig ng mga bansa, much better ang situation nila ngayon kaysa sa Pilipinas dahil sa investment sa kanila ng China. Ano lang, marami tayong mga kababayan na nanonood nito or no? Maging din lang, maging dalisay yung intention sa social media, no? Hindi yung nagso-social media kasi ginagawa pa lang racket, no? Okay din naman yun kasi kung gawin yung racket. Basta wag yung budol na racket, no? Ang social media kasi, no? At kaming dalawa, hindi lang ako ito, dalawa kami ni Bekar dito. Pinasok namin ito kasi ito na nga yung nakita namin na paraan para magkontribusyon sa ating bansa. Kasi ako wala akong pera eh. Ako wala akong pera, wala akong iko-kontribusyon na pera sa ating bansa. Wala akong ibang wala akong ibang avenue para mag-contribute sa ating bansa. That's the reason why itong social media, hindi ko talaga hindi ko talaga binababoy ito. Hindi ko binababoy kasi ito na kumbaga yung ito na kumbaga yung paying it forward ko sa ating bansa. Alam mo yon? Kasi hindi na ako wala naman ako ibang naitutulong sa ating bansa. That's why yun yung ginagawa ko. At alam ko yan din ang ginagawa ni Maricar. So, sana magkaroon tayo ng mga ganon, mas dumami pa yung mga kababayan natin na papasok sa social media, no? Na malinis ang intensyon, no? Malinis ang intensyon, hindi yung mga scammer at saka mga budolero pumapasok sa social media para mang-scam at mambudol ng mga sana tao. na lang if you're going to do something like this, if you will also join in doing this. Sana mahal niyo yung Pilipinas. That's correct. Sana mahal niyo yung bansa. Sana mahal niyo yung mga anak niyo na eventually sila magmamana kasi lahat ito problema na to na tinatawanan natin ngayon. Noong nagrarally ang Iglesia ni Cristo, di ba? Noong nagrally sila last January, di ba? At saka nagrally sila nitong, kailan ba? November ba? November ba yung huli nilang rally? Basta yung dalawa nilang rally na yon, no? Kasi, kaya nga paliwanag ko nun, ang paliwanag ko nun ganito, ang Iglesia ni Cristo kasi, no? Lahat yan ng interest nila ay nasa loob ng bansa. Lampas 90% ng miyembro nila nasa Pilipinas. Ang mga lupain nila, ang Iglesia ni Cristo sa tingin ko, ang Iglesia ni Cristo, ang pinakamalaking landowner dito sa Pilipinas. Kasi umiikot na sila ng bansa, namimili sila ng lupa. Tatayuan nila nung pilya nila, tsaka nung kung ano-ano man nilang pinapatayo na ganyan. Sila, I think, isa sa pinakamalaking landowners sa Pilipinas. No? Ang hanap buhay ng mga miyembro nila lahat nandito sa Pilipinas. Kasi majority nga sila nandito. That's why yan sila, no? Ano sila, tawag nito, interesado sila na huwag mawasak ang Pilipinas. Kasi pag nawasak ang Pilipinas, madadamay sila. Madadamay sila kasi
Kasi nakaano sila eh, nakakabit sila sa Pilipinas eh. Ang interest nila ay nakakabit sa Pilipinas. Ako, at saka ikaw nga din, Maricar, marami sa atin, ganyan din ang pakiramdam. Hindi natin pwede pabayaan na mawasak yung ating bansa. Bakit? Kasi dito tayo naghahanap buhay eh. Andito pamilya natin. Andito ang mga bahay natin. Andito lahat-lahat eh para sa atin. Di ba? That's why, kaya nga, ang ginagawa namin dito, maliit na kontribusyon. Kaya ano mo to, isa't kalahating oras, minsan 2 oras, 1 linggo, inilalaan para sa social media. Di ba? Maliit na kontribusyon lang yan eh. Maliit na kontribusyon lang yan. Huwag na sanang haluan pa. Huwag na sanang haluan pa ng budol. Huwag na sanang haluan pa ng pang-i-scam. Alam mo yon? Oo, hindi, tsaka ina yung mga scammers kayo, mga double agents kayo. Napakahirap na ng pagbuhay ng mga Pilipino. Ang ginagatasan niyo pa, mga kakapal na mukha ninyo. That's correct. Sa totoo kwento lang, Tatay Digong never wanted his name used for anything na, di ba, na pagkakaperahan. Yun ang pinakaayaw ni Tatay Digong, and that's exactly what you fuckers are doing. Sana 2026, baguhin na natin, Huwag na natin haluan ng masamang intensyon ng pagso-social media. Yun lang. Wala na, ano pa ba sasabihin ko dyan? Di ba? Yun lang. Okay na ako. Happy New Year sa Alright. ating lahat, mga kababayan. Thank you so much, Papi. And ako naman po si Tetay, siguro ang pwede ko sabihin sa inyo is if we prayed for Tatay Digong very, very hard this year, we should probably do more next year. Okay? So, and also, in the same manner, pagdasal din po natin yung mga anak niya because they are the ones who are really going to continue what he started, no? That's correct. So, That's correct. wag po natin silang bibitawan para po sa ating bansa at para na rin po sa ating kinabukasan. So, thank you so much. Salamat po sa buong taon na to. And we will see you next year. Thank you, Papi. See you Okay. next